Hello, what is up everyone? What's going on? This is Neo and today we have the Daytona 660 kasi pinairam tayo ni Brother Jed Jabel and wala siya sinabi kung kailan natin susoli ito. So today, samahan nyo ako, pupunta tayo sa Katipunan kasi may kukunin akong pyesa para sa XSR 900. So, let's go! So by the way, ginamit na rin natin itong mapagpanggap nating gloves. This is the Ixon Tornado. Galing to sa Moto Market or Moto World para bagay sa motor. Tapos yung sapatos, Dainese, Torque 4. So today panggap na panggap tayo as a sporty boy. Naninibago pa ako sa controls. Ang layo ng ang layo ng turn signal ito. By the way, we will be having a review of this bike. And if you have questions for the Daytona 660, comment lang kayo down below para may isama natin sa review. By the way, ito wala tong quick shifter, pero sobrang enjoy niya i-shift kahit manual kung manual lang. Wow. So this is the Daytona 660. This is a homage to the legendary Daytona 675 using the Trident 660 platform. And yeah, triple cylinder na straight plane ata. Ang ganda na tunog kasi naka aftermarket pipe na to. Dahil ganito siya, hindi siya clip-ons talaga eh. Kaya medyo mataas yung kanyang handlebar. So perfect na perfect kahit pang commute. So today pupunta tayo sa Katipunan kasi meron tayong kukunin na pyesa para sa XSR 900. And I found the opportunity na i-content itong Daytona 660 for the same time. Pati yung rev match niya, I can say that the response of the I can say the response of the throttle is very good. Dahil fully faired siya, kapag naka-standstill ka for a while, yung init ng bike maangat, nakukulong eh, walang circulation na happening. So ramdam ko yung init dito sa bandang thigh part ko. Wow, manok yan, thigh part. So medyo mainit kapag matagal-tagal. Now, marami naman din siyang right now naka 5 bars na tayo out of I think 8 pa to 7. Very simple dash. Something similar lang sa sa Trident 660. Iba lang yung shape overall. Sana dire-diretso lang talaga takbo natin to, ang init. Puta isa. And yun, medyo good boy kasi naka-stock side mirrors pa. And I can say there's a lot of visibility for it. And madali lang din makita kasi visible yung likod. It has a big mirror. And vibration wise, it's not that uncomfortable. I haven't tried in higher RPMs though. Pero yeah, let's try it today. Actually, first day lang ng Daytona sa akin. Kahapon ko lang din nakuha kagabi. So, di ko gaano na papakiramdaman yet. Ang ganda. Tapos for my height, which is 5'6", ayun, flat foot lang ako on one end. Very comfortable, magaan lang din para sa akin yung bike. But do take note, this is subjective. Siyempre, iba-iba naman tayo ng experience, na skills. So baka kung ano yung mabigat sa akin or magaan sa akin is different for you. Kaya pag nagre-review ako ng motor, lagi ko sinasabi, yung disclaimer, it's just on my perspective. Para ba makapunta na C5? So C5 eh. Hindi pala ako nakainom ng tubig. Tapos dahil sa XSR 900, medyo nasasanay ako sa mas aggressive na stance. Kaya pagdating dito, sanay na ako i-grip yung tank. And I can say, gripping the tank of this one is really okay. Hindi siya nakakangalay. Galing din ako sa High Rocks yesterday na napilitan lang ako. I don't usually do that. So medyo masakit yung hita ko. But as I grip the tank of this bike, hindi siya nakakangalay. Partida wala pa tong tank grips . I like the shape of the tank na madali siyang i-grip. Okay, medyo mapangit input natin doon. Yeah. Feeling ko lang dito, dinadala ko lang Ninja 400 na mas maingay ng malala.
Let's hope hindi traffic. Pero Sabado kasi. Full neutral. Let's see, traffic ba? Not that bad. Woo! Rev mats is real. Kung tutusin, compared sa 10R or 6R, mas prefer ko to kasi it has the balance of being rideable even on these situations na kailangan mo commute, pwede pong pang track bike. It's in the center like it's just a fun bike. Knowing na galing akong 900 tapos na utilize ko yung power band nito, itong 600, na feeling mo ang galing mong rider, pero in a way it's not that good kasi yung confidence level mo is going too high. Kaya maganda rin may ego check ka from one time to another, from time to time, kasi nahirap na masyadong overconfidence. That's the usual problem with riders, being overconfident. Kaya alalay lang din minsan. Importante naman makauwi tayo, diba? Makauwi tayo ng ligtas. Anyway, ganito kaya kalakas yung exhaust ng ano. By the way, order na rin ako ng exhaust para sa XSR 900. It is the 82 ng Yoshimura. So, Yoshimura is a Japanese brand, pero nakalagay dun sa canister is it's made in USA. So, I guess mga engineer ng USA ang gumawa ng ano, ng 82. Grabe, tumatagaktak pawis sa helmet. Uy, durado. Buti hindi ganun kahirap mag-navigate dito. Wala akong maps eh. Madadaanan natin yung sikat na morning sun na barbecuehan. Dati hindi naman daw ganyan karami tao, pero nung naging hype siya, ayun o, ang daming nakapila. Okay. Welcome to Motoscoot. Hello sir, good morning. Morning pa ba? Pick up ko po yung ano, yung RNG na tank grip para sa XSR. Yes po. Pero yan, this is the Daytona 660 sa atin, na pinirap sa atin na no definite date kung kailan susuli. And ito pala yung RNG tank grips para sa XSR 900. So nandun daw yung parang bilog-bilog somewhere. Ayan, yeah, uwi na natin. May backpack naman akong dala. Okay natin, tapos uwi na tayo. Akala ko malaki to. Akala ko malaki yung tank trip. Lit lang pala. Yan, let's go. Okay, maraming salamat sa Motoscoot. It took me almost a month to wait for that order. Pero okay naman, pasok sa ano nila, calculated na wait time. Ang ganda oh. Ano kayong kotse to? Peugeot RCZ.
that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. This is Neo. As always, ride safe and see you on the roads.